Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion at hindi sa kung anumang komisyon. Dito walang sarswela. Dito hindi tayo pumapatol sa mga request na pag-usapan kung totoong retokado nga ang ilong ng anak ni Manny Pacquiao. Strictly boxing at ngayon pag-uusapan natin strictly ang heavyweight boxing division. Dilingid sa kalaman ng marami ng pinakamagaling na heavyweight champion ngayon ay si Alexander Usyk ng bansang Ukraine. Undefeated at two-time undisputed 4-belt heavyweight champion itong si Usyk. Pag sinabi nating 4-belt undisputed champion, ibig sabihin, yung apat na major na titulo sa boxing, WBC, WBA, WBO at IBF, ay sabay-sabay na hinawakan nitong si Usyk. So on two occasions, Usyk was a 4-belt undisputed heavyweight champion. Pero kamakailan mga kaibigan, marami nagtaas ng kilay nang i-anunsyo ni Alexander Usyk na gusto niyang makalaban sa ibabaw ng boxing ring ang dating world heavyweight champion Deontay Wilder ng bansang Amerika. Biglang naging obsessed itong si Usyk kay Wilder. Gaano ka-obsessed? Abay, binitawan niya ang WBO heavyweight title nang ito'y maging hadlang sa kanyang planong labanan si Deontay Wilder. So ngayon, unified champion na lamang itong si Alexander Usyk. Alam nyo, magandang laban naman sana itong Wilder versus Usyk kung nangyari 6 or 7 years ago. Itong si Wilder kasi, hindi na siya wild. Isa na siyang maamong tupa mula nang siya ma-knockout back-to-back ni Tyson Fury ng Inglaterra. Pero ano nga bang meron dito kay Deontay Wilder? At ganun ka-obsess sa kanya itong si Usyk na kahit i-give up ang isang titulo ay okay lang sa kanya. Matuloy lamang ang isang labang kontra kay Deontay Wilder. Ito ang ating pag-uusapan mga kaibigan. We will analyze ano ang meron dito kay Deontay Wilder at siya ang pinapantasize ni Alexander Usyk ngayon. Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa lengguwaheng inyong maintindihan. Dito lamang sa Boxer Shorts. Ating babalik ang Boxer Shorts. Ating pasadahan ng paspasan itong naging anunsyo ni World Heavyweight Boxing Champion Alexander Usyk ng Ukraine na gusto niyang makalaban sa susunod ang dating WBC World Heavyweight Champion Deontay Wilder ng Amerika. Maraming kilay ng mga boxing fans ang nagtaasan sa anunsyong ito ni Alexander Usyk sapagkat si Deontay Wilder ay laos na. He is no longer the same boxer mula nung siya ma-knockout in 2020 and 2021 ni Tyson Fury ng Inglaterra. In fact, itong si Deontay Wilder has lost 4 of his last 6 fights. At hindi na siya rank sa top 10 ng WBC, WBA, IBF at WBO. So bakit biglang gustong-gusto siya ni Alexander Usyk at napakalaki na sinakripisyo ni Alexander Usyk para lamang ituloy ang negosasyon kontra kay Deontay Wilder. Sa pagtatapos ng 2025, si Alexander Usyk, mga kaibigan, ang undisputed 4-belt heavyweight champion. All 4 belts, WBC, WBA, WBO at IBF, ay hawak-hawak ni Alexander Usyk. Kapag ikay undisputed champion ng 4-belt era, you have to defend your titles on a rotation basis. So, pwedeng yung number 1 contender muna ng WBA, tapos susunod naman yung number 1 contender ng WBC, so forth and so on. So, by rotation yan. Ang susunod dapat na mga kalaban ni Alexander Usyk, ang susunod dapat sa kanyang rotation ay ang WBO top contender at interim champion na si Fabio Wardley ng Inglaterra. Itong si Fabio Wardley, walang talo, mataas ang knockout percentage, pero hilaw pa. Maraming defensive lapses, palibas ay latecomer sa boxing. Tingin na marami, kahit pikit ang mata ni Usyk, tatalunin niya itong Fabio Wardley. So, hindi kinatatakutan ni Usyk itong si Fabio Wardley. Pero, nung sinabi ng WBO
kay Alexander Usyk na dapat si Wardley ang kalabanin ni Usyk sapagkat ito ang kanilang top contender, abay tumanggi itong si Usyk at sinabing, sa inyo na lang ang titulo nyo. Suma total, binakante ni Usyk ang WBO heavyweight title. He is now unified champion, hindi na undisputed champion. Ang WBO champion na ngayon ay si Fabio Wardley, pinromote from interim to full-time champion ng WBO. Pero alam natin, ang totoong kampiyon ay si Alexander Usyk. So, sinakripisyo ni Usyk ang WBO title para lamang makaharap itong si Deontay Wilder. Kaya ang tanong, anong meron dito kay Deontay Wilder? Anong meron sa pangalan ni Deontay Wilder? Alam nyo, kung sakaling matuloy ang laban ni Usyk at Wilder, merong tinatarget na historical accomplishment si Usyk kay Wilder. Tingnan po ninyo ang timeline ng boxing, mga kaibigan. For the last 10 years, we're talking 2025, backtrack to 2015. For the last 10 years, ang pinakadominanteng mga heavyweight champions ay of course si Usyk, nandiyan si Anthony Joshua ng Inglaterra, two-time unified champion, nandiyan si Tyson Fury, two-time heavyweight champion, including a reign as unified champion. At nandyan din si Deontay Wilder. Yes! At from 2015 to 2020, ay WBC heavyweight champion si Deontay Wilder. Nakasampung depensa ng titulo yan. At lahat halos ng kanyang nakalaban ay tulog. Itong si Wilder, who is known as the Bronze Bomber, siya po ay limitado ang technical skills. Ang luwag ng depensa, talagang wala pagdating sa technical skills. Pero pagdating sa punching power, ay para kang hinampas ng hammer ni Thor. Very paralyzing ang power nitong si Deontay Wilder. Pag tinamaan ka ng kanan ni Deontay Wilder, ay hihiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawang lupa. Ganun po kalakas ang suntok ni Wilder nung kalakasan niya. Okay? So si Wilder, suma total mga kaibigan, ay kasama sa listahan ng mga top heavyweight champions sa panahon ni Alexander Usyk. Of course, nakasingit yung Andy Ruiz, yung Daniel Dubois, pero yan po ang pinaka-dominant na pangalan for the last 10 years. Joshua, Fury, Usyk, and Wilder. Ngayon, si Alexander Usyk ay nagsabi na patapos na ang kanyang karera, na siya nagbabalak ng magretiro. So naghahanap na siya ng paraan kung paano i-close yung kanyang karera. At ang gusto ni Alexander Usyk, harapin si Wilder at talunin si Wilder. Why? Sapagkat pag tinalo si Wilder, masasabi ni Usyk na lahat ng mga dominanting kampiyon nung panahon ko ay pinagtatalo ko. Si Usyk, mga kaibigan, 2 beses nang tinalo si Anthony Joshua at 2 beses din niyang nilampaso si Tyson Fury. So ngayon, ang natitira na lang ay si Deontay Wilder. Ngayon, sasabihin ng mga boxing fans, okay, tatalunin ni Usyk si Wilder, laos na yan eh. Laos na yan. Anong historical significance niyan? Well, ito po, 10, 30 years from now, 50 years from now, when we all look back sa record ni Alexander Usyk, lalabas ang pangalan ni Wilder. At doon makikita na tinalo ni Usyk si Wilder, si Joshua, si Fury, the top heavyweights na kasabay niya. So, history will include the name of Deontay Wilder sa record ni Alexander Usyk. Yun ang tinutumbok ni Alexander Usyk. Dahil nga patapos na ang aking karera. In fact, sinabi nga ni Alexander Usyk, yung mga batang kampiyon ngayon, yung mga batang contender ngayon, tulad ni Fabio Wardley, tulad ni Moses Itoma ng Inglaterra, na mala Mike Tyson ng power, ang sabi ni Usyk, di na ako interesado dyan. Patapos na ang karera ko eh. Hayaan mo na magbabakan yung mga bata. Ang gusto ko ay isara na ang aking karera. At gusto ko kasama yung Deontay Wilder. Sapagkat si Wilder is nasa listahan ng mga top heavyweight champions of my time. So gusto ko in the future masabi na nung panahon ko, lahat ng kasabayan kong heavyweight champions na magagaling ay tinalo ko lahat sila. Yan po ang historical angle na aking tinutumbok. Yan dahilan kung bakit gusto ni Usyk si Wilder. And of course, given na may dadalhin naman pera
yung laban. Si Wilder, very exciting pa rin, very intriguing pa rin eh. Manalo matalo, he's always in an exciting fight. And people now want to see him getting knocked out. Ganyan pong sistema ngayon. Dati, nagbabayad sila para maka-knockout si Wilder. Ngayon, they want to see if Wilder can pull off one last miracle. Sapagkat yung knockout power, that is the last to go. Pag nakatama yan, who knows what can happen. Although boxing fans are saying, experts are saying, unanimous, tatalunin ni Usyk itong si Deontay Wilder. So, it's both a historical, a legacy fight, para kay Usyk para kay Usyk, and of course, a money fight also. A money fight. May pera pa din. So, yan po mga kadahilanan kung bakit pilit na itinutulak ni Alexander Usyk ang isang laban kontra kay Deontay Wilder. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts mga kaibigan. Naway naliwanagan kayo. Ngayon alam nyo na kahit papano kung bakit isinusulong ni Alexander Usyk ang isang laban kontra kay Deontay Wilder. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. By the way, bago tayo magpaalam mga kaibigan, gusto ko lang i-acknowledge ang makikisig, ang masisipag na security personnel ng Korte Suprema ng Pilipinas. Nakausap ko po sila kamakailan at sila po yung nagsabi sa akin na Attorney Ed, kami ay big followers, subscribers ng iyong Boxer Shorts. So, maraming salamat po. Mahilig sila lahat sa boxing. So, thank you for following Boxer Shorts at mabuhay po kayo ang security personnel ng ating Korte Suprema. At muli, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, sa inyong pagtutok dito sa ating Boxer Shorts channel. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.